basurahan. Ano, dalawang kamatis na ginawa natin, pinagkati-hati natin. Nakawa niya ganyan. Itong, yung gagagawa ko diyan, para kita ng kamatis. Ganyan lang ginagawa ko. Papatulag natin ganyan sa, sa basura, sa kuwan, sa ating taniman. Ganyan. Pagkatapos tabunan lang natin, ito, tabunan lang natin. Yan, ganyan lang. Pakadali. Ito meron pa dito. Yan. Yan, tabunan natin. Ganyan lang. Pakadali. Meron pa dito. Yan, Yan, yan. Tatabunan lang natin, yan. Ayan ang ating mga pagkatanim, mga madadaling diskarte. Ating mga pagkatanim. So, tanggar to, yan, mga tips, yan. Tabon lang natin. Yan. Ganyan, Ito, ayan, yan. Napakabilis. Yan, Pa, kamatis. Ay, sala. Yan, ay sala ulit. Yun, ganyan lang. Ito mo, kaunti lang ang tinabo natin. Hindi na kailangan damihan yung mga ganyan. Oh, yan, kamatis. Tabunan lang natin ang ganyan. Yan. Ganyan, yan. Yan. Tama mo, kaunti lang yung dati tinabog doon. Kaya tagtaga pa natin ng kaunti. Yan, ganyan lang. Katay-tatala ng kamatis. Hindi natin kailangan ng yung hukay pa lang hihukay. Yan, kaya rito, tinayang kamatis na yan. Yan ang ginawa ko doon yan. Ikinawan lang natin. Inilagay lang natin dyan, tapos natin tinabunan ng kaunti. Tapos, yan ang mga kamatis na yan, kapag yan, diyan natin pakakabagin yan, diyan, kamatis. Kasi kamatis nahaba rin yan nahaba. Tapos talagang kasi minsan kapag kasi ayaw din yan siya masyadong nakalapat sa lupa. Kaya maganda rin yung kasi minsan kapag yung bunga napalapat sa lupa, nakakasira. Nakakasira kasi diyan sa lupa, minsan may mga kasi diyan may mga bad bacteria nakuha, mga bad virus na sumisira doon sa mga bunga. Kaya kailangan yung ating kamatis itatali natin sa ganyan yung mga tangkay. Pero ang gawa natin ng ganito sa kamatis kasi habang hindi pa siya na bunga, ang ginagawa ko sa ganyan, pinapagapang ko muna siya, gapang muna. Ang madali naman pagkapagapang, hihiga nyo lang ganito yan sa kuwan. Hihiga. Yan, hihiga nyo lang ganyan, Yan. Pagka, dyan yung kahit anong mga medyo mabigat-bigat na kuwan. Kahit itong kawang ito. Yan. Yan. Pagkatapos ilagyan nyo dito ng bato. Itong batong ito. Yan. Yan bato yan, nakalapat ng ganyan. Yan. Ganyan ginagawa kapag medyo malaki na yung kamatis. Ang kaganda pati na yun, yung ibang mga maliliit dyan na kamatis, ma-expose siya, tapos makakalaki. Tapos kapag medyo malaki na yung ibang kamatis na yun, yung dadapa ko na rin. Ngayon kapag sila yan, parang malapit na silang bumunga, hindi ko na sila pinapagapang. Nahaya nating umangat siya para yung kanyang kapag kasi bumunga, yung kanyang mga bunga hindi mapalapat sa sa lupa. Kaya nakaangat siya. Ngayon, basta ang gagawin lang natin habang hindi pa siya namumunga, palatilihin natin siyang nakagapang, nakatapa sa lupa para nang sa ganon umugot siya. Naugot kasi yan, yung tangkay niya naugot din. Yan ganyan, Ganyan ang kuwan. Yan. At ang bato, yung bato na medyo
Nasadyan nyo ng kalang para hindi masyado siya mapirat ng bato. Kasi lalo bawa ang bato, mabigat din yung bato eh. Nalagyan nyo ng kalang, yun, may kalang namang plastic, nakakuha. Parang lang medyo nakalapan. Ngayon, kapag ano na, ayan naman nabangon, ang kawan. Pag susulo siya dito, babangon yan, yung angat yan. Tapos pag may bulak lang na nakita kayo, wag nyo nang patapait siya. Tapos siya hayaan nyo na siyang tumaas. Tapos pagka medyo mataas na, susuportahan ninyo ang kawan. Na suportahan ninyo, hindi mananatili siyang nakatayo. Kaya ganyan ang ating pagkatanim ng kamatis. Hindi na natin kailangan ng siya ibabaon pa. Napakadali ng kawan. Ayan, patong lang sa tapos kawan, tabulang lang ng kaunti. Yung pating mga nga diyan, yung ating mga microorganism diyan sa ilalim, hindi siya na i-istorbo. Para yung trabaho nila tuloy-tuloy. Yun, yung ating ampalaya doon na tumubo na. Palaya, may ampalaya na tayong isa. Yan, alhamdulillah. May isa ng ampalaya. Pero kung dito tataas, lagyan natin dito yung ating patatas dito. Yung patatas ito naman natin lagay ating patatas yan dito na sa unahan. Yan, tabunan na rin natin, tabunan. Yan, patatas, ito patatas natin ha. Yan tatabunan lang natin yan. Gusto na natin ngayon mga patabon-tabo na lang. Yan, ayan ating patatas. Pagkatanim tingnan natin para yung mga microorganism diyan hindi maistorbo. Tapos meron pa tayong kalabasa pala rito. Yan yun yung iniagis natin hapon. Kaya takpan na lang natin dyan yan yan ang ating pagkatanim. Yan alasin natin plastic karto. Kasi plastic matagal ko, napaka 20 taon yata bago yan mabulok yung plastic. Kaya dapat yan yung ating sibuyas, masyadong lutang yung ating sibuyas. Tapan natin ng konti. Yan, tapan natin yan yan ayos. Kaya ang ating ating mga lista ng pagkatanim ngayon. Hindi natin dapat paghirapan yung ating mga pagkatanim, yung mga madaling paan. Gayanin natin yung yung mga damo. Ito yung mga damo yung kailang mga buto, hindi naman nila yan mga iniuhukay pa dun sa lupa. Yung mga damo, ilalaglag na lang nila yung kailang mga buto. O kita mo mga damo, kaganda mga kuwan. Tayong mga tao, laging gusto natin mahirap. Yung halimbawa, yung mga style na mga kailangan ihukay mo pa yung buto bago itanim mo. Ayun palang ganyan, hindi na kailangan ipatong mo na lang dyan pagkatapos yung tabunan. Pero pagka sa Pilipinas, kahit hindi mo na tabunan yung mga kamatis na ganyan sa kita mo yung mga nalalagay dun sa kanal, mga nasasabi doon sa mga tabi, sibulan ng sibulan, mga sa kanal. Abay, dati nga ako may nakita doon sa kawan, nakita ko dami sumibol na kamatis doon sa kanal. Ay minsan pag ako nakakuha ko, binubulot ko at tinatanim doon sa amin. Ay nagkataon naman ako'y busy. Hindi ko na napabaya ko na doon sa kanal. Abay, namunga nakapanguha rin ako, marami din naging napanguha akong inog na kamatis. Dala ko sa amin, kasarap pa, tamis pa yung mga gayan na mga sumibol-sibol na kung saan. Tamis. Tapos dati ako nakakita rin ng ako'y nangahoy. Ngayon yata mayroon yatang doon na doon kumain. Kasi mayroong mga tao na mga kumain, hindi laging may kamatis na pinipigabaga. Kasi mayroong gayon, mga sanay kumain, lagi nakakamatis.
Tapos pipigain niya, halimbawa isda. Meron siyang sinayang na isda. Tapos pag kinain niya yon, bago sa ano, pipigain niya ng kamatis. Masarap sa kanya. Meron akong akalasing ganyan eh. May natubo na pala agad sa ating kawan na yun. Yun. Sa ating milon. Alhamdulillah. Oo, may tira ng ating milon. Natubo na agad. Alhamdulillah. Bilis. Oh. Yan, kita yung umulan. May sumibol doon kamatis. Sabi na ako nadaan doon iba. Tumubo pala yung kamatis doon na kaya mo yung kamatis na yun ay nado sa damuhan, kakakalago ng damo. Aba, yung kamatis nakipag rin sa damo. Oo, nakipag unahan din sa paglaki. O, di ngayon kasabay siya yung damo, alago-lago ng damo. Aba, yung kamatis umibabaw siya doon sa damo. Ayun ka naman doon ay hindi masyadong pansinin ng tao. Tapos hinayaan ko lang yun. Nung minsan ako yun, parang naalala ko yung kamatis. Sabi ko yun, kayang nangyari doon sa kamatis yung nakita ko doon sa aking nadaanan dati. Pinuntahan ko. Makita ko daming hinog. Dami na palang bunga. Tapos pinagkukuha ko yung mga hinog. Tapos yung iba nakita ko yung mga hilaw pinabayaan ko na doon. Ito lang, inaantay na baka pagka nahinog babalkan ko na lamang pagka isang araw. O di kadami ko nakuha rin hilaw. Abay nung kawan, naalala ko na naman. Okay, pumunta na. Wala na. Siguro may napadaan din na iba siguro yung nahinog yun. Kaya ako medyo busy din. Busy. Di nga na kayo na yung balkan ko ikuhan wala, naunahan na ako, nakakuha na. Pero okay lang naman. At ako kahit paano naman. Ako naman nakauna. Di kaya lagi ang mga unang bunga ng kamatis. Di kaya kalalaki. Kamatis. Nakakuha mo na malaki. Ayos. Yung iba naman yung nakapakinapag ko. Tapos yung kalabasa. Di kaya nung una kasi ang kalabasa naman yung mga basurahan ay yung tinatapon lang kasi madalang pa mga bahay noon. Tinatapon lang sa likod ng bahay, yung mga basura. Ngayon, yung isang mayaman doon sa amin nagtapon ng kalabasa. Kung kita ko yan kalalaki ng buto. Ngayon, ay sumibol yung kalabasa. Putol lago. Lago ng kalabasa, ang dahon diyan pagkakalaki. Galamang sa basurahan. Hindi pagkakalago ng dahon. Kung nakita ko, hindi ako hanggang kami may camping dati. Ako lagi ng camping sa amin. Hindi pagkakatali ko ng camping na binibisita ko. Bilis lumago ng kalabasa. Ganda ng lupa may basurahan Kita ko bulak bilis nitong kalabasang ito. Ibang klase. Sobrang bilis na kanya paglago. Agad may mga bulaklak na agad. Baka wala akong pinibisita. Nakita ko nagkabuko na. Kabuko. Naluhoy na ako naluhoy ang buko. Naluhoy ang buko. Nabulok ang buko. Yung isang buko. Tapos nakita ko, na naman. May naman siyang bagong may bago naman buko. Di kumuha ko nagtuloy yung buko ng kalabasa. Tapos mayroon namang isa pa nakakuha. Ang bilis lumaki, agad ang laki. Di ako umuwi na ako. Sabi ko, kung naalala ko, sabi ko nako. Sayang yung kalabasa baka may mapadaan doon. Di ginawa ko, pumunta ako doon sa kinuha ko. Wala, nagkataon naman, nakalimutan ko magdala ng lalagyan. May tibuhat-buhat ko lamang, kalaki. Malaki. Aking alam ng kalabasa. Mura pa yun. Hindi pa yun na kumbaga sa akin, nilalaki pa yun. Yung kakalaki. Nakaw. Malaki pa din Gartong ka, malaki pa dito. Bilaw. Kaya ang dahon na lang pagkakalaki.
Dahon. Oh, dinala ko dun sa ano, sa amin. Tapos nakuha. Ay ano, di ngayon meron pang isa. Ko. Di sabi ko lang, hayaan ko muna kasi mura pa eh. Pero yung ano, medyo malaki na rin, yung magkagangatong kabilog. Yan, ganyan kabilog yung ano, yung ganyan kabilog, yung pero ano na kita mo, lusog. Kaya naya ako na, sabi ko yan, meron naman ako sa ako. Sabi nakakita ng tatay, sabi ko tatay, saan galing yung kalabasan niya? Ang laki eh. Sabi ko yan, galing doon sa baso na, yung may tububo doon na kalabasa, laki ng bunga. Nakita ko, kinuha ko na. Ang laki eh. Ngayon, itong naiwan to, meron pa nga to, hindi ko na kinuha, gawa. Baka lalaki pa, kagantat, kalusog. Ngayon, nakita ngayon na yung ano, na yung kang nagtatapon doon ng basura. Kalaki. Sabi, may buka pala yung mga tinapon ko na ng kuwan eh. Sabi nga, yung tinapon yung kalahati rin ito yung bantay ng kuwan. Tapos ngayon, yung pala, yung nagtatapon doon ng basura, binibisita na rin pala lagi. Binibisita. Nakita ko kalaki na ngayon hindi ko makuha dahil nga wala binibisita na lagi na yung lagi nagtatapon ng basura. Kanila daw yun talaga kasi sila nagtapon. Sabagay, may katwiran siya. Kaya hinaya ko na kasi ganyan pala. Pero hindi ko masinabi na nakapakinabang na ako ng na yung isang kalabasa doon. Kalabasa. Tayo ngayon yung nakakita sa akin, naalaman niya, doon galing, yung kuwa. Nako, yung pala nagbibisita rin pala doon. Nung bagay ito yung mga isang araw, yung binisita ko yung kuwan, nawala na. Naalala ko, nakasalubong ko nung isang araw doon, may dalang kalabasa. Sabi ko, naku, yun, doon ko nalaman, doon pala galing siya, doon pala, kinuha rin pala niya. Wala rin siya nalagyan. Di ngayon, naalaman ko na siya pala kumuha na yun. Ngayon, nakita ko na yung may-ani, yung yung nagtatapon ng basura. Ba't nawala na dito yung yung kalabasa? Kuya ata kumuha Sabi ko, hindi ho. Nakita ko pa nga yung isang araw yung kalabasa. Ngayon niya wala na. Sabi ko kasi yung nagnakaw ko na yan. Hindi ko man sinabi yung dasing na nakakita sa akin yung pala kumuha ng kalabasa at baka mag-away sila. Hindi naya ako na lamang. Sabi ko na lang doon sa nagtapon, hindi kayo talaga kasi kahit yan alam niyo, sa baso, kayo nga ako nagtapon diyan. Kasi siyempre, kaya nga tinapon, basura na. Siyempre, nangyari yung basura na, sumibol diyan. Ibig sabihin, kahit na sino kahit guys, sa akin naman galing yun. Hindi na ako humili. Nabayaan ko na. At tapos, alam mo, nangyari doon, nung mga isang atin, nagkabungahan doon, bumuko na naman ng mga kalabasa. Lagi inaantay niya lumaki. Ngayon na laging nawawala pag malaki na. Sabi ko nawala naman daw, may nagnakaw na naman. Sabi ko siya, gawin niyo lang pagkakabuko, kuhanin niyo na. Pagka ako na tatambasin ko yung kalabasan niya. Abay nung minsan ako nakapadaan nito, tinabas na. Yung kalabasa tinabas. Tapos yung nagkita kami, sabi ko paano nawala na doon yung kalabasa? Wala, tinabas ko na. Kung nakakasura lamang pero may ninakaw na ng ninakaw sabi ko dapat nga ginawa ninyo, pagkakabuko, kuhanin nyo na, huwag nyo nang kuha na. Hindi nga't masarap kasi yung medyo malaki. Kaya ako nasura na, tinabas ko. Kaya, ikaw sayang naman. Sana kahit paano napapanguhanin nyo yun ng talbos, tsaka bulaklak, tinabas yun at wala na. Yain na. Salamat sa ako, lagi lang nasa manang loob diyan Yun, kaya ngayon, yung kaya ko lang naman kwento yun. Yung kasing buto, tingnan nyo yung buto yung buto ng kalabasa, hindi naman niya yan ibinaon. Hindi niya hinuka yung yung lupa para baon yung kalabasa. Wala, basta nakapatong lang sa lupa, kita nyo ang ganda. Ibig sabihin, pag maganda ang lupa, kahit yan na hindi na natin baon sa lupa yung ating ating mga buto ng kalabasa. Kahit din natin ihukay yan. Kaya minsan nakakaraniwan kasi yung ating lupa dukalin natin ang dukalit sa tatanim ng kalabasa.
araw-araw, kaya may pambungkal tayo ng piko, pipikuin natin ang pipikuin yung lupa, pagagantahin. Ngayon, yung mga microorganism diyan ay naiistorbo. Kaya nalalantad pa sila sa araw, namamatay sila. Yung mga bulati nagkakampo, putol-putol. Oh, samantalang yung pala mga buto, pwede rin ipatong na rin sa lupa. Kung ano, para tabunan nyo na lang. Kagaya ng kaya kamatis, oh. Pinabunan ko lang, oh. Yan. Kaya napakadali. Kaya nagkaya, oh, tumutubo rin sila. Ganyan, kamatis. Oh. Napakadali. So yung mga kalabasa na, kita rin yung mga kalabasa na yun. Ano na, haba na ng kalabasa na, dito na. Ganyan ang dapat lang, so may mga tanitiyang milon. Yung mga milon, ipinulabor ko lang yan, mga milon. Tapos tinabunan lang ka dyan ng compost. Tapos yung dito, pakwa naman. Ganyan. Tapos binulabor yung yung pakwan. Pagkatapos ito lang ng compost. Hindi na kailangan nating iukay ng kuha. Kagaya nga na yung kalabasa na yun, na hindi naman yun pero kita rin nyo. At ganda ng kuha. Katulad din na yung kamatis, dati nga ikwento ko kanina. Ngayon nga ay may kumain siguro doon na meron kasi ng tao, dahil na yung kaklase ko, kumakain ng isda. Aran lagi nilang nakasanayan na pipiga niya ng kamatis. Yung asim ng kamatis at saka tamis na magkahalo, yun ang gusto niya yung lasa. Yung manamis-namis na maasim-asim, kaya yun ang nagusto niya sa kamatis. Kaya nakasanayan pagka kumain ng laging may kamatis siya, pipisain niya dun sa isda. Bawa yung kuway nasa platito, yung kanyang isda, siya pipisahan niya ng kamatis yun. Tapos sarap na sarap siya dun kumain. Ako naman dati hindi kahit naman nakikita ko siya kumakain ng ganyan, parang hindi ako masyadong sanay sa kamatis. Yung isa kong kapatid ng pangana, yun ang sanay na sanay siya sa mga kamatis na ganyan. Tsaka yung isang kapatid na pangana na babae, yun sanay na sanay din sa kamatis yun. Ayun, mahilig yung kumain ng kamatis yun. Parang tuturo sa akin ng kuha. Kaso nga lang, ako'y nangangain, kumbaga ako'y nasunod lang ako, pero parang nung kasing panahon nung una, parang hindi ko masyadong gusto ang lasa ng kamatis. Mahilig lang ako magtanim ng kamatis. Kasi kahit ako naroon sa Pilipinas, paborito ko kasing kasi yung kamatis, karaniwan kasi yan sa kusina na yun tapos pagka magkagayat, gayatin mo na yung kamatis. Iutusan akong magkayat ng kamatis, gayatin mo na yung kamatis. Tapos may mga buto dun sa sangkalan. Tapos ang ginagawa ko diyan, yung mga buto, itinatanim ko yan dun sa sa labas. Tapos pagka nakikita ko, kabilis naman yan tumubo yung mga kamatis. Ganyan, bilis tumubo. Tapos tuwan-tuwa lagi ako, araw-araw ko lagi pinapanood yan, yung mga pagtubo, ng kamatis. Kasi yung mahaba na, pag bumubulak lang na yan, lagi yan. Tapos tuwan-tuwa ako laging diligin. Araw-araw pagkakadating ko galing sa school, ako'y bata pa. Siya, titiligin ko yung aking tanim na kamatis. Ganyan, kaya ako tuwa-tuwa siya sa kamatis. Pero sa pagkain ng kamatis, tuwa-tuwa lang ako magtanim. Pero yung pangangain ng kamatis, hindi naman ako masyadong mahilig din sa kamatis. Yung dati. Pero natuto lang ako din makain ng kamatis. Ako yung may edad na rin. Ako dito lang ako natutong kumain ng kamatis na purong. Ako narito na sa ibang bansa. Edad 47. Yan, ganito mga edad ko, mga 47. Doon pa ako natuto kasi lagi ko sing napapanood sa sa YouTube, sa Facebook. Lagi ko napabasa sa mga kawan. Yung marami palang vitamina yan, yung kamatis. Na kaya napakahalaga dun sa katawan. Pero yan, isa sa paborito kong itanim din yung kamatis. Na sa aking mga kawan. Kahilig ako ng pagkatanim. Yan ang isa ko rin na hilig itanim. Bagamat ako hindi masyadong mahilig mga yan. Yung kamatis. Ngayon, okay, nag-consumer. Saka lagi nakababasa, nakakapanood, lagi. Tapos yung mga sinasabi ng iba,
kamatis, hanggang sa yung parang sinubukan ko mapangain kaya ng kamatis. Tapos hanggang sa noon, na ano ko na kamatis na lang lagi ang aking kinakain. Kamatis, bibili ako ng biro mo dito naman sa ibang bansa, ano, dito sa Kuwan. Kung kailan naman, kung saan naman desierto, lalaki ng kamatis dito. Ako, napakalalaki. Tapos murang kamatis. Sa atin, mahal ang kamatis eh. Pilipinas, pero dito, murang kamatis dito. Lalaki pa. Sinubukan ko, yun o. Pala ang kamatis, sarap pala na yan ng ano, pag nilalagyan mo lang ng asin. Tumatamis ang kamatis. Kaya yun, doon natuto akong kumain ng kamatis. Dito na rin ako sa ibang bansa, natuto kumain ng kamatis. Kaya ngayon, kapag ako may talim na kamatis, nakakuha kapag ayun, tuwa na ako pagka may bunga kamatis, kinakain ko na yung kamatis. Ayan. Kasi marunong na ngayon ako kumain ng kamatis at nagustuhan ko na rin ang lasa ng kamatis. Kaya yan ang guide, yung balik tayo sa pagkatanim ng kamatis, ay yan ang isang madaling paraan ng pagkatanim ng kamatis. Ay tapos, alam niyo sa sa palengke, gusto nyong wala kayong kamatis nakakuha, wala agad kayong pantanim na kamatis. Pumunta lang kayo sa palengke, pumunta kayo sa basurahan kung hindi kayo nahihiya. Pero pagka kayo mahihiya, hindi nyo magagawa yun. Kasi lahat maraming tao doon sa basurahan, sa palengke. Ang dami mga ako, kita ko doon yung kung gaano itapo ng mga magtitinda doon yung mga kamatis. At pagkakadami. Pero kung halimbawa medyo kuha niyo yung mga tinapon na kamatis doon. Katapos inyong itanim. Inyong biyak-bakin lang kahit di nyo na bakbakan nyo lang yung mga kamatis, tapos ikalat nyo lang yan sa inyong mga taniman. Huwag nyo nang tabunan. Dahil sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng tabunan eh. Yan nyo na lang. Kaya, yan. Siya, yun yung pagkaano, maninibula yan. Kamatis. At yun tayo maganda. Kamatis. Tapos pag yung kamatis nakapamunga, na harvest nyo, ay huwag nyo nang tanggalin yung mga kamatis. Yung idapa na lang diyan. Bawa, tatanim kayo ng panibago. Putulin nyo lang sa puno. Puputulin nyo lang sa puno, hayaan nyo na diyat. Yun yung magiging fertilizer na yung kanyang mga dahon, tsaka kanyang mga tangkay. Pati yung kanyang mga ugat doon. Hindi yung lupa nyo, pataba ng pataba. Di pa kayo nahirapan magtanim na kamatis, kaysa sa maghukay pa kayo ng maghukay diyan na kuha nahirapan pa. Doon, natulungan pa rin yung mga microorganism sa ilalim, hindi nyo siya na-istorbo, wala kayong nakapatay na kahit anong isang microorganism sa ilalim. Kasi pag hukayin yung lupa, hindi nyo na malaya, libong mga microorganism na kailangan dito sa lupa nang inyong napapatay. Kasi pag inyong hinukay ang lupa, nagalantad sila sa sikat ng araw, namamatay ngayon sila. Samantalang kung hindi nyo na hinuhukay, patong nila ganyan. Yung microorganism diyan, ay sila ay tuwa-tuwa pa dahil kasi yung kamatis yung nilagay, yung siyempre yung bunga na yun pag nabulok yun ang kamatis, ayun ay makakain pa nila. Tinulungan nyo pa siya, tapos tutulungan din kayo yung lupa patatabay niya ng patatabay. Siya, maraming salamat at hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe sa ating mga kwentuhan. Sige, salamat.